Matapos ang seremonya ng pagiging disciple ay biglang dumating sina Tang Yuansheng, Bai Yuanxian, Su Yuanjin, Pan Yuanlong, at Wu Yuanji at agad silang yumukod kay Ming bilang paggalang. Ang limang ito ay sabay-sabay na nagsanay noon at pinag-aralan ang unang antas ng martial god ni Ming kaya ngayon lamang sila nakalabas mula sa kanilang pagkukulong. Nang tingnan sila ni Ming ay nakita niyang lahat sila ay nasa ikalawang antas na ng law martial na tinatawag na spirit refinement stage. Ang law martial ay may 6 na malalaking antas tulad ng law imitation stage, spirit refinement stage, law assimilation stage, god slaying stage, lawlessness stage, at profound gate kaya ang pag-abot nila sa ikalawang antas sa maikling panahon ay patunay na tunay silang mga henyo. Nang makita naman ni Sun Hongguo at ng 3 iba pa ang mga senior brother ay nagmamadali silang lumapit upang magbigay galang. Nang malaman naman ni Tang Yuansheng na tumanggap si Ming ng mga bagong disciple ay tuwang-tuwa sila at nagbigay sila ng mga regalo sa 4 bilang pagbati. Ngumiti si Ming at sinabing maganda at hindi naman mabagal ang kanilang pag-unlad. Sinabi ni Tang Yuansheng na paglabas nila agad matapos ang breakthrough ay saka lamang nila nalaman ang maraming nangyari sa labas. Tumango si Ming at sinabing patuloy pa ang Heavenly Dao List kaya dapat silang pumunta at tingnan yon. Ang Heavenly Dao List ay tumagal ng mahigit kalahating buwan bago tuluyang lumabas ang resulta. 10 lamang ang nasa listahan at lahat sila ay may nakakatakot na lakas. Ang unang pwesto ay nasa 9-step supreme na at halos isang hakbang na lamang upang maging main god. Siyempre ang huling hakbang na yun ang pinakamahirap. Kahit ang nasa ika-10 pwesto ay isang 6-step supreme na may nakakatakot na kakayahan. Sa wakas ay natapos ng maayos ang martial arts tournament at karamihan sa mga nasa bawat listahan ay sumali sa Heavenly Dao Sect bagaman may iilan ding piniling umalis. Nakipagkita si Ming sa 10 malalakas na nasa Heavenly Dao List at silang lahat ay magiging guest elder ng Heavenly Dao Sect. Ang 10 ito ay nagmula sa iba't ibang sibilisasyon at iba't ibang kontinente. Sa 100 tao sa Martial God List ay 78 ang sumali sa Heavenly Dao Sect. Ikinagulat ni Ming na sa 78 yun ay 34 pala ang dating kabilang sa Martial God List ng Martial God Hall. Ibig sabihin tinalikuran nila ang Martial God Hall at pinili ang Heavenly Dao Sect. Matapos ang martial arts tournament ay nakahinga ng maluwag si Ming. Dinala niya ang ilang disciple at pormal na lumipat sa 5 Elements Continent upang doon itatag ang sekta at harapin ang Martial God Hall. Ang layunin ng paggawa ng mga listahan at pag-akit ng mga malalakas ay para palakasin ang Heavenly Dao Sect. Wala naman kasing malalim na pundasyon ng Heavenly Dao Sect kumpara sa Martial God Hall na mahaba na ang kasaysayan at maraming talento. Dahil nakita niya ang kakulangang yun ay ginamit niya ang pera upang punan ito. Mabuti na lamang at hindi siya kapos sa pera dahil mayroon siyang mahigit 100 trilyong eternal coins na sapat para magtagal siya sa mahabang panahon at ngayon ay tunay nang may pundasyon ang Heavenly Dao Sect. Ang 10 longevity supreme sa Heavenly Dao List pa lamang ay sapat na para walang mangahas na manggulo. Dagdag pa ang patuloy na pagdami ng mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree at ang paglakas ng War City. Kung magsasalita siya ng mayabang ay kaya niyang wasakin ng lubusan ang Martial God Hall anumang oras kung gugustuhin niya. Siyempre ang mga listahan tulad ng Warrior List at Martial Master List ay para lamang makita ng mga tao. Marami ring hindi nakapasok sa listahan ang sumali sa Heavenly Dao Sect. Bagaman hindi sapat ang kanilang talento para makapasok sa listahan ay mahalaga pa rin sila at kapag sinanay ng mabuti ay maaaring maging malalakas sa hinaharap. Nang biglang sumikat ang Heavenly Dao Sect ay biglang tumahimik ang Martial God Hall at wala nang naging alitan sa pagitan nila. Ngunit may kakaibang pakiramdam si Ming na parang may batong nakadagan sa kanyang dibdib na nagdudulot ng hindi mapakali. Ipinasa niya ang lahat ng gawain sa sekta sa kanyang mga disciple at paminsan-minsan ay tinuruan ang 4 na bagong personal disciple. Mas madalas ay naghahanap siya ng paraan upang makapasok sa ika-5 antas ng law martial na tinatawag na lawlessness stage. Ang lawlessness stage ay ang hadlang na nalilikha sa isip ng isang martial god kung saan pakiramdam niya ang mga dating pinanghahawakan ay biglang nawalan ng saysay. Maging ang mga pamana ng ibang sibilisasyon o ang martial arts ng ibang mga martial artist ay nagiging hadlang sa isip ng isang martial artist. Sa ngayon ay pakiramdam ni Ming na ang anumang sibilisasyon, technique, martial skill, o divine ability ay walang kwenta kumpara sa kanya.
Nararamdaman niya na siya ang pinakamalakas at ang iba ay basura lamang at patuloy pang lumalakas ang pakiramdam na iyon. Sa kanyang isipan ay tanging ang kanyang sariling landas at ang kanyang sariling martial arts lamang ang pinakamalakas at karapat-dapat na ipamana. Araw-araw ay nararamdaman ni Ming na ang kanyang pag-iisip ay patungo sa pagiging mayabang ngunit hindi siya nag-alala o nakaramdam ng hindi tama dahil ito mismo ang katangian ng ikalimang antas ng law martial na walang ibang maaaring sandigan at walang ibang dapat sundin kundi ang sarili lamang ang tanging daan patungo sa lakas. Kapag umabot sa sukdulan ng ganitong kayabangan ay makakasalubong siya ng isang pintuan na hahadlang sa kanya sa mas malakas pang antas. Dahil alam niya ang kanyang kalagayan ay nagpasya si Ming na huwag nang lumabas at manatili sa bahay upang sanayin ang kanyang mga teknik at martial skills. Sa ikalimang antas ng law martial ay siya ang pinakamabunga sa paglikha ng mga teknik at martial skills sa buong law martial na umaabot sa mahigit 60% ng lahat ng nalikha. Sa unang bahagi ng lawlessness stage ay unti-unting nakalimutan ni Ming ang mga dating natutunang teknik at martial skills tulad ng Killing Path, Dragon Elephant Technique, a Trigram Sword, Great Cosmic Sword, at God-slaying Sword na pawang nawala sa kanyang alaala o kaya ay binali-bali niya. Lahat ng hindi niya inakalang angkop sa kanya ay itinapon niya at tanging ang mga kapaki-pakinabang na bahagi lamang ang itinago. Lumipas ang isang buwan at halos wala ng laman ang isip ni Ming maliban sa mga sarili niyang nilikhang martial skills at teknik tulad ng 10 Directions Prison Sword at Eternal Strike. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan at sinimulan niyang questionin ang kanyang dating sarili kaya lalo niyang pinagbuti at binago ang lahat ng kanyang teknik at martial skills. Pagsapit ng ikalawang buwan ay itinapon na rin niya ang napakalalim na teknik na Heaven Turning Sword Technique at inisip pa nga na may depekto ang Great Eternal Indestructible Art. Sa puntong yun ay naging napakapili at makitid na ng pag-iisip ni Ming at hindi na niya kayang tingnan ng tama ang kanyang sariling kalagayan dahil inisip niyang dapat lamang na ganoon siya. Mabilis na umikot ang Chaos Calculation Method at muling inayos ang lahat ng sariling nilikhang teknik at martial skills na ang ilan ay tuluyan ng itinapon. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan dahil pakiramdam niya ay nililimitahan siya ng dating balangkas kaya nagsimula siyang lumikha muli ng mga bagong teknik. Mabilis na gumana ang kanyang kamalayan at hindi na tulad ng dati ang kanyang lakas at karunungan kaya hindi imposibleng makalikha siya ng mga teknik na yayanig sa kasaysayan. Ngunit nang seryoso na siyang mag-isip ay unti-unting lumabas ang pamana ng human ancestor na natanggap niya noon sa Immortal Temple sa loob ng Eternal Time. Noong tanggapin niya ang pamana ng human ancestor ay kasisimula pa lamang niya sa Martial Saint Stage. Ngayon ay nasa huling bahagi na siya ng unang antas ng Martial God kaya hindi na maihahambing ang kanyang dating sarili sa ngayon. Marahil dahil sa kanyang determinasyon ay biglang kumawala ang halos kalahati ng pamana ng human ancestor na nakaukit sa kanyang isipan at biglang pumasok ang napakaraming impormasyon na agad na pumuno sa kanyang ulo na nagdulot ng pagkahilo at pansamantalang kawalan ng kakayahang mag-isip. Napabulong siya sa sarili na ito ang alaala ng human ancestor at hindi siya gaanong natuwa o nagulat. Ang lumabas na alaala ng human ancestor ay napakalawak tulad ng kalangitan at kahit siya ay hindi kayang tanggapin ito ng buo agad. Muli siyang nalito at naisip na kung mayroon siyang ganito karaming alaala ng human ancestor ay kailangan pa ba niyang magpatuloy sa paglikha ng sarili niyang teknik at kung makalikha man siya ay kaya ba nitong pantayan ang pamana ng human ancestor. Sa ikalimang antas ng law martial ay may kasabihang walang sinusunod at walang kinikilala kaya sa sandaling iyon ay agad na lumakas muli ang kanyang determinasyon at iminulat niya ang kanyang mga mata at sinabing hindi siya naniniwalang ang kanyang teknik ay mas mababa kaysa sa human ancestor. Mula sa inilabas na pamana ng human ancestor ay agad siyang nakakita ng isang napakalakas na divine ability na tinatawag na Killing Cube. Ang divine ability na ito ay napakahirap unawain at lalo pang mahirap sanayin o malampasan. Ngunit si Ming ay hindi nagpadaig at parang nabaliw na sinanay ang teknik na yun sa loob lamang ng ilang araw at pagkatapos ay naghanap ng paraan upang malabanan ito. Ang Killing Cube ay may kinalaman sa batas ng espasyo kung saan nahahati nito ang espasyo sa maraming maliliit na parisukat at paikot-ikot na inaayos. Bawat pag-ikot ay nagdudulot ng kakilakilabot na kaguluhan sa espasyo at lumilikha ng puwersang pumipiga. Sa ilalim ng ganitong puwersa ay kahit ang main god ay masasaktan ang katawan. Matapos sanayin ni Ming ang divine ability na ito ay puwersahan siyang lumikha ng isang panlaban na tinawag niyang Minor Teleportation Reversal Divine Ability.
Sa pamamagitan nito ay kaya rin niyang kontrolin ang espasyo at gamitin ang batas nito sa kabaligtarang direksyon upang mawala ang bisa ng Killing Cube. Sa kabuuan ay 9 araw lamang ang ginugol niya upang malabanan ang divine ability na yon. Hindi pa siya tumigil doon at nagpatuloy siya sa paglikha ng mga divine ability na mas malakas kaysa sa Killing Cube. Pagkaraan ng kalahating buwan ng matinding pag-iisip ay nakalikha siya ng isang mas nakakatakot na divine ability na tinawag niyang Space Grinder. Kapag ginamit ito ay lumilikha ng 2 puyo ng espasyo na magkadikit at umiikot sa magkasalungat na direksyon ng napakabilis. Lumilikha ito ng napakalakas na hatak na humihigop sa anumang bagay at dinudurog ito upang maging pinong alikabok ng espasyo at tuluyang mamatay. Sa lakas nito ay hindi ito mas mababa sa Killing Cube at mas malawak pa ang saklaw nito at mas mataas pa ang limitasyon. Sa teorya ay kaya pa nitong bumuo ng space black hole na hihigop sa lahat ng bagay at tuluyang madurog ang mga iyon. Masasabing ang divine ability na ito ay umabot na sa antas ng forbidden divine ability at kapag ginamit ay maaaring maging hindi na niya kayang kontrolin. Sa ganitong paraan ay patuloy na nagsanay si Ming araw-araw taon-taon, patuloy niyang pinag-aralan ang pamana ng human ancestor at pagkatapos ay nilampasan yun sa pamamagitan ng sariling likha. Muli siyang nagsanay at muliling lumampas, palalim ng palalim ang kanyang pinag-aaralan at pahaba ng pahaba ang oras na ginugugol niya. Kasabay nito ay dumarami rin ang mga kakilakilabot niyang kakayahan at ganito lumipas ang 3 taon. Ang mga bagay sa labas ay ipinaubaya niya sa ibang tao at sa kanyang mga puppet clone habang ang tunay na katawan niya ay nanatiling nakakulong sa loob ng 3 taon. Ang 3 taon ay hindi maikli ngunit hindi rin naman mahaba at sa paglipas nito ay unti-unting nagsimulang mawalan ng pag-asa si Ming dahil natuklasan niyang ang mas mataas na antas ng pamana ng human ancestor ay hindi niya na kayang unawain pa. Naitanong niya sa sarili kung totoo nga bang hindi siya kasing-lakas ng human ancestor at unti-unti siyang nanghina ang loob. Ang dating kumpiyansa niya ay hindi na kasing tatag ng dati. Sa sandaling yun ay hindi lamang niya kinwestiyon ang human ancestor kundi pati na rin ang kanyang sarili. Ito mismo ang lawlessness stage, ang yugtong ito ay isang punto ng pagkalito na magdadala kay Ming sa 3 posibleng direksyon. Ang unang direksyon ay ang pagiging mayabang at mapagmataas kung saan siya lamang ang tama at siya ang pinakamalakas. Ang direksyong ito ay malapit na sa landas ng demonyo at bagaman maaari siyang maging isang malakas na nilalang ay hindi niya kailanman maaabot ang tunay na tuktok ng mga malalakas. Ang ikalawang direksyon ay ang pagtanggi sa sarili kung saan siya ay mawawala ng pag-asa, malulungkot at maliligaw na mawawala ng tapang at lakas ng loob na magiging sanhi upang siya ay maging pangkaraniwan na lamang at mahirap nang makamit ang malaking tagumpay. Ang pinakamainam ay ang ikatlong direksyon kung saan makikilala niya ang kanyang sarili mula sa kanyang kayabangan, makikita ang tunay na landas at mauunawaan ang kanyang mga kahinaan at kalakasan upang malaman ang susunod na hakbang. Maliwanag na si Ming ay nasa ganitong punto ng pagpapasya at malapit nang pumasok sa isa sa 3 direksyon. Biglang nag-vibrate ang singsing sa kanyang baywang, ang singsing na ito ay ibinigay sa kanya ni Old Huang mula sa Legendary Academy at naglalaman ng napakaraming eternal coins. Sa sandaling yun ay lumabas mula sa singsing ang isang sinag at ipinakita ang malamig na mukha ni Old Huang. Sinabi nito kay Ming na isa siyang walang utak at nagtatanong kung iniisip ba niyang napakahusay na niya. Natahimik si Ming at sinabing hindi naman siya gaanong kahusay kundi ang iba lamang ang masyadong mahina. Tinawag siya ni Old Huang na mayabang na tanga at tinanong kung ano ba siya kumpara kay Old Huang. Sumagot si Ming na si Old Huang ay hindi tao kundi isang sinaunang mabangis na nilalang kaya walang paghahambing. Tumawa si Old Huang at sinabing ang lahat ng tao ay basura at si Ming ay basura sa mga basura at kumpara sa isang mabangis na espiritong ipinanganak sa simula ng kaguluhan ay wala siyang halaga kahit isang bahid. Nagalit si Ming at tinanong kung minamaliit ba siya nito. Tumawa ng malakas si Old Huang at sinabing ang isang utot nito ay kayang pumatay kay Ming. Nang marinig yun ay unti-unting lumuwag ang kamao ni Ming at napabuntong hininga siya, sinabing tama nga at paanong maihahambing ang tao sa isang sinaunang mabangis na nilalang tulad ng tupa at tigre na kahit gaano pa kalakas ang tupa ay hindi nito kayang talunin ang tigre. Agad na sinabi ni Old Huang na mali yun dahil noon ay nagawa ng human ancestor na mag-isa na lumikha ng oras at espasyo at magpasiklab ng apoy ng sibilisasyon upang maging isang malakas na lahi ang tao sa gitna ng lahat ng lahi. Pinatay din ng human ancestor ang mga totoong Diyos, pinigilan ang mga sinaunang Diyos ng kaguluhan at gamuno pa sa divine court.
Kung tatanggi si Ming sa sangkatauhan ay tinatanggihan din niya ang human ancestor. Nagulat muli si Ming at sinabing totoo ngang kahanga-hanga ang human ancestor. Tinawag muli siya ni Old Huang na sinungaling at tinanong kung hindi ba niya sinabi kanina na walang halaga ang human ancestor at kaya niya itong higaitan. Tinanong kung tunay ba talaga ang kumpiyansa niya o nagluloko lamang siya sa sarili. Sa sandaling yun ay biglang naguluhan si Ming kung ang kanyang kumpiyansa ba ay tunay na kayabangan at kung tama ba o mali ang kanyang iniisip. Sa isang iglap ay bigla siyang natauhan at yumuko ng malalim sa imahe ni Old Huang, nagpasalamat sa pagmulat nito sa kanya. Ngumisi si Old Huang at sinabing kahit hindi siya magsalita ay malalaman din ni Ming ang katotohanan sa loob ng 100 taon, ngunit napakatagal nito at hindi na makapaghihintay ang isang tulad niya at pagkatapos ay naglaho ito. Ngumiti si Ming at sa kanyang Infinite Divine Sea ay biglang lumitaw ang isang pintuan. Ang pintuang yun ay misteryoso at napakalalim na naglalabas ng walang hanggang liwanag at tila nag-uugnay sa ibang kamanghamanghang mundo. Ito mismo ang Profound Gate ng ika-6 na antas ng Law Martial. Ang Profound Gate ay ang pasukan sa kayamanan ng katawan ng tao at kapag nalampasan ito ay mauunawaan niya ang lihim ng mahabang buhay at mararating ang 2 antas ng Martial God. Sa paglitaw ng pintuang ito ay naging malinaw na ang lahat kay Ming. Kapag nabuksan niya ito ay agad siyang papasok sa 2 antas ng Martial God na katumbas ng isang longevity realm na makapangyarihan. Ang mga nasa longevity realm ay tinatawag na mga dakilang nilalang na kayang ilipat ang mga bundok at karagatan at kayang maglakbay sa iba't ibang mundo ng malaya. Ngunit hindi siya nagmadali sa pagpasok dito, dahil malaking bahagi ng alaala ng human ancestor ang nailabas ay kailangan niya munang pag-aralan at unawain yon upang lalo pang lumakas. Ang pagpasok sa susunod na antas ay darating din sa tamang panahon kaya hindi na niya kailangang pilitin pa. Nag-inat si Ming at nakangiting lumabas ng kanyang silid pagsasanay. Paglabas niya ay nakita niyang puno na ang langit at lupa ng mga tagapagbantay ng Undying Divine Tree. Lumalabas na ang 80,000 Great Sword Venerable level na tagapagbantay at 3 milyong Sword Venerable level na tagapagbantay na ipinagawa niya ay tapos ng lahat. Ang mga tagapagbantay na ito ay nagkalat sa iba't ibang malalaking mundo kung saan naroon ang Undying Divine Tree at sinumang mananampalataya na may kahilingan ay tiyak na pakikinggan kung tapat ang kanilang pananampalataya. Ang lakas ng Great Sword Venerable ay katumbas ng 8 antas ng Longevity Realm samantalang ang Sword Venerable naman ay katumbas ng 6 na antas ng Longevity Realm kaya malalakas sila sa labanan. Dagdag pa rito ay kaya nilang bumuo ng perpektong malalaking formation na lalong nagpapalakas sa kanilang kakayahan. Lumitaw si Xiaoxi at binati si Ming sa kanyang bagong tagumpay. Sinabi ni Ming na 3 taon siyang nagkulong at nagtanong kung ano na ang nangyayari sa labas. Sinabi ni Xiaoxi na maaari niyang tanungin ang mga babae. Dumating sina Meiru, Murong, at Jiang Zhu at nang makita nilang lumabas na si Ming ay tuwang-tuwa sila. Sinabi ni Meiru na sa wakas ay lumabas na rin si Ming. Tumango si Ming at sinabing pinaghirapan nila ito sa mga nagdaang taon. Agad niyang tinanong kung maayos pa rin ba ang Heavenly Dao Sect at kung may ginawa na bang hakbang ang Martial God Hall. Sinabi ni Meiru na wala namang naging alitan sa pagitan nila ng Martial God Hall at mabilis ang pag-unlad ng Heavenly Dao Sect. Sa mga malalaking mundo kung saan nag-ugat ang Undying Divine Tree ay maraming tao ang sumampalataya at marami rin ang sumali bilang disciple. Sa loob ng 3 taon ay tumaas ng husto ang reputasyon ng Heavenly Dao Sect na halos nalampasan na ang Martial God Hall. Tinanong ni Ming kung kumusta ang negosyo. Si Meiru ay halos parang punong tagapamahala kaya lahat ng ulat mula kay Xian Xian, Luo Bingxian, Zhang Heng, at iba pa ay dumadaan sa kanya kaya alam na alam niya ang kabuuang kalagayan. Dahil lalong sumikat ang Heavenly Dao Sect ay lalong lumago ang negosyo ng pills at halos double ang laki ng pagawaan ng pills. Sa loob ng 3 taon ay umabot sa 50 trilyong eternal coins ang kita mula sa pills lamang. Bukod pa rito ay pormal nang nagsimula ang pakikipagtulungan nila sa War Civilization at sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kagamitang pandigma ay kumita sila ng mahigit 1 trilyong eternal coins sa loob ng ilang taon. Maayos din ang negosyo ng spirit herbs at umabot na sa halos 3 trilyon ang kita. Dagdag pa ang iba pang maliliit na negosyo ay umabot sa 55 trilyon at kaunti ang kabuuang kita ng Heavenly Dao Sect sa loob ng 3 taon. Nasiyahan si Ming at sinabing malaking halaga na yun at sapat na sana para suportahan ang gastusin ng Heavenly Dao Sect.
Napangiti si Mayro at sinabing hindi sapat dahil ang ginagastos sa mga listahan pa lamang ay 12 trilyon kada taon. Ang regular na sahod ng mga miyembro ng Heavenly Dao Sect ay umaabot sa halos 3 trilyon kada taon. Dagdag pa ang paulit-ulit na gastos ng Undying Divine Tree at iba pang mga gastusin ay umaabot sa mahigit 20 trilyon ang kabuuang gastos nila bawat taon. Nagulat si Ming at sinabing kung ganoon ay 60 trilyon ang 3 taon at talagang hindi pala sapat ang 55 trilyon. Idinagdag ni Mayro na hindi pa kasama roon ang iba pang gastos tulad ng puhunan sa pakikipagtulungan sa war civilization at pagpapalaki ng pagawaan ng pills kaya mas malaki pa talaga ang kabuuang gastos. Tumango si Ming at sinabing kung magpapatuloy sila sa ganoong paraan ay hindi magtatagal ang kanyang pera kaya oras na upang isagawa ang kanyang plano. Nagliwanag ang mga mata ni Mayro at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Ming. Sinabi ni Ming na dati siyang yumaman sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng bangko ngunit maliit lamang yon dahil limitado ang merkado sa Tianyuan continent kaya kakaunti lang ang kita. Ngayon ay iba na dahil ang impluwensya ng Heavenly Dao Sect ay umaabot na sa maraming malalaking mundo at kung makakakuha sila ng ilang malalaking puwersa na magsisilbing garantiya ay mabilis na lalago ang negosyo. Naunawaan ni Jiang Zhu ang iniisip ni Ming at sinabing sapat na ang Legendary Academy at Three Emperors World bilang mga garantiya. Tumango si Ming at sinabing tama ngunit sa kanyang plano ay magiging unang antas na shareholder lamang ang Three Emperors World at Legendary Academy. Nagtaka si Morong at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng unang antas na shareholder. Ipinaliwanag ni Ming na dati ay limitado lamang sa Tianyuan continent ang kanilang negosyo ngunit ngayon ay iba na dahil iba't ibang malalaking mundo na ang kanilang hinaharap at bawat isa ay may kanya-kanyang kultura at kapaligiran. Kung nais nilang kontrolin ang lahat ay magiging mahirap ang pamamahala kaya iminumungkahi niyang pumili ng isang puwersa sa bawat malaking mundo bilang kasosyo upang magtulungan sa pagkita. Kung may problema sa isang malaking mundo ay madali itong malulutas ng kanilang kasosyo. Ang mga kasosyong ito mula sa iba't ibang malalaking mundo ay tatawagin niyang ikalawang antas na shareholder na mamamahala lamang sa negosyo sa kani-kanilang malalaking mundo. Nagustuhan ng tatlong babae ang ideya at sumang-ayon sila. Nagpatuloy si Ming na kung may isang malaking mundo na may iba't ibang puwersa ay maaari silang magtayo ng ikatlong antas o ikaapat na antas na shareholder. Sa kabuuan ay tatlo ang kanilang prinsipyo sa negosyo. Una ay umangkop sa lugar, ikalawa ay magbahagi ng kita at ikatlo ay panatilihing maayos ang relasyon. Matapos makipag-usap sa tatlong babae ay tinawag ni Ming si Yun Feng at sabay silang pumunta sa Legendary Academy. Sa Legendary Hall ay nagbigay galang sila kay Tang Yuexian na nakangiti at maganda ang kalooban. Tinanong niya kung bakit sila bumalik matapos ang ilang taon. Sinabi ni Ming na alam nilang nagkulong ito sa pagsasanay kaya hindi sila nang ahas na manggulo. Ang pagbabalik nila ay una upang magbigay galang at batiin ang pag-unlad ng cultivation nito at ikalawa ay may pagkakataon silang kumita na nais ibahagi sa kanya at sa Legendary Academy. Tunay ngang tumaas ang cultivation ni Tang Yuexian at ngumiti siya, sinabing matamis ang dila ni Ming at itanong kung ano ang pagkakataong yon. Ipinahayag ni Ming ang kanyang ideya tungkol sa bangko. Nakapagpatakbo na siya ng 2 bangko at marami siyang natutunang kaalaman sa ekonomiya mula sa sinaunang lupain ng tao kaya naging interesado si Tang Yuexian sa kanyang sinabi. Natahimik si Tang Yuexian ng matagal bago nagsalita at sinabing may 3 katanungan siya. Nagmadali si Ming na sabihing itanong nito ang mga yon. Una ay tinanong kung magkano ang kailangang puhunan ng Legendary Academy para sa bangko. Sinabi ni Ming na ang plano ay magtayo ng bangko sa 100 malalaking mundo ng sabay-sabay. Sa ganitong paraan ay aabot sa halos 100 trilyong tao ang kanilang masasakop na magbibigay ng napakalaking kita. Dahil dito ay malaki rin ang puhunan na kailangan at sa simula ay kailangan ng 3 hanggang 400 trilyong eternal coins. Ang ikalawang tanong ay kung ilang porsyento ng bahagi ang mapupunta sa Legendary Academy. Sinabi ni Ming na maaaring magkaroon ng 30% ang Legendary Academy. Nangangahulugan nito na kailangan nilang maglabas ng mahigit 100 trilyong eternal coins na hindi maliit na halaga. Sinabi ni Ming na sa loob ng 3 taon ay magsisimula na itong kumita at sa loob ng 10 taon ay mababawi na nila ang puhunan. Nagulat si Tang Yuexian at tinanong kung ganoon ba talaga ito kalaki ang kita. Tumango si Ming at sinabing sa 100 trilyong tao ay hindi mahirap kumita ng ilang 10 trilyong eternal coins bawat taon.
Ang pinakamahalaga ay kapag lumaki na ang bangko at naging maimpluwensya ay mapapasigla nito ang merkado ng 100 malalaking mundo at lalong dadami ang gawaing pang-ekonomiya na lilikha ng mas maraming kita at halaga. Habang lumalaki ang gawaing pang-ekonomiya ay lalong gaganda ang kanilang negosyo kaya tinitiyak niya na sa loob ng 10 taon ay lalampas sa 100 trilyong eternal coins ang kanilang taunang kita. Nasiyahan si Tang Yuexian at ang ikatlong tanong ay kung sino ang mamamahala sa bangko at sino ang kanilang mga kasosyo. Sinabi ni Ming na ang bangko ay pamamahalaan niya at ng kanyang mga kasama at ang isa pa nilang kasosyo ay ang Free Emperor's World. Kung maaari ay malugod din nilang tatanggapin ang mga puwersang kayang magpalawak ng merkado. Sumang-ayon si Tang Yuexian na maaari ang Free Emperor's World at kung may makakapagpalawak ng merkado sa ibang malalaking mundo ay maaari nga nilang isaalang-alang. Pagkatapos ay sinabi ni Tang Yuexian na baka may tao pang darating sa kanila. Nagtaka si Ming at tinanong kung sino yun. Sinabi ni Tang Yuexian na ang taong tinutukoy niya ay ang Wealth God na nasa ika-8 pwesto sa Human Dao List at walang nakakaalam ng kanyang totoong pagkatao. Narinig na rin ni Ming ang Human Dao List at tinanong niya kung gaano kalakas ang mga taong nasa listahang yun. Ipinaliwanag ni Tang Yuexian na ang mga nasa Human Dao List ay hindi lamang base sa lakas kundi pati na rin sa impluwensya at kontribusyon sa sangkatauhan at syempre malalakas din sila. Halimbawa si Confucius ay nasa ika-5 pwesto lamang sa listahan. Nagulat si Ming na ika-5 lamang si Confucius at sinabi ni Tang Yuexian na natural lamang dahil ang unang pwesto ay ang human ancestor at ang ikalawa hanggang ika-4 ay ang unang 3 emperors. Kahit ang Soul Emperor ay hindi man lang nakapasok sa unang 10. Tinanong ni Ming kung saan naman pwesto si Han Jiuyin ngayong Eternal Realm na rin ito. Sinabi ni Tang Yuexian na pinoprotektahan ni Han Jiuyin ang maraming malalaking mundo gamit ang kanyang Primordial Chaos Firmament Cover kaya malaki ang kanyang kontribusyon at maaaring makapasok sa unang 20 sa loob ng 100 taon. Napaisip si Ming at sinabing kung gayon ang mga nasa unang pwesto ay pawang mga Eternal Realm Master. Ngumiti si Tang Yuexian at sinabing totoo yun dahil kung hindi ay matagal nang nalipol ang sangkatauhan at hindi sana umabot sa ganito na kaunlad. Sinabi pa niya na umaasa siyang balang araw ay makapasok din si Ming sa Human Dao List dahil ang 100 tao sa listahan ay pawang mga higanteng nilalang na nangingibabaw sa kanilang panahon. Tumango si Ming at sinabing magsisikap siya. Agad namang pumayag si Tang Yuexian sa usapin ng bangko at sinabing magpapadala siya ng tao para makipag-usap kay Ming sa mga susunod na araw. Ang ikalawang pinuntahan ni Ming ay ang Free Emperor's World. Ikinatuwa niyang malaman na lumabas na sa pagkukulong ang Human Emperor. Nang makita niya ito ay naramdaman niyang malaki ang ipinagbago ng ugali nito kaysa dati. Natuwa siya at tinanong kung nasa 9-step supreme na ba ang Human Emperor dahil ganoon mismo ang pakiramdam na naramdaman niya mula sa unang pwesto ng Heavenly Dao List. Tuwang-tuwa rin ang Human Emperor nang makita si Ming at sinabing malaki ang naitulong ng ibinigay nitong teknik kaya malapit na siya sa Eternal Realm at isang manipis na hadlang na lamang ang natitira ngunit napakatigas nito at hindi niya inaasahang malalampasan sa maikling panahon. Ngumiti si Ming at sinabing kahanga-hanga na yon at tiyak na magtatagumpay ang Human Emperor. Matapos ang maikling usapan ay sinabi ni Ming ang kanyang layunin. Sinabi ng Human Emperor na dahil kumikita ang negosyo ay nais ng Free Emperor's World na sumali ngunit napakalaki ng halaga kaya kailangan munang pag-usapan sa Heavenly Emperor at Earthly Emperor at pagkatapos ay maghahanda sila. Sinabi ni Ming na walang problema at maaari silang maghintay. Nagpulong ang 3 emperors at mabilis na nagkaroon ng desisyon. Kinabukasan ay ipinatawag ng Human Emperor si Ming at sinabing papayag ang Free Emperor's World na pumasok na may 20% bahagi. Nasiyahan si Ming dahil ang natitirang 50% ay kaya niyang kunin ng mag-isa kaya hindi na problema kung may dumagdag pang ibang shareholder o wala. Matapos makuha ang pagsang-ayon ng Legendary Academy at Free Emperor's World ay sinimulan na ni Ming ang pagtatayo ng mga bangko sa iba't ibang malalaking mundo. Ang unang hakbang ay ang pagpapalaganap ng mga ugat ng Undying Divine Tree sa lahat ng malalaking mundo. Dati ay may tututol dito ngunit ngayong may suporta na siya ng Legendary Academy at Free Emperor's World ay kakaunti na ang mangangahas na tumutol at kung mayroon man ay madali na niyang malulutas dahil sa kanyang lakas. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpapadala ng mga kinatawan sa bawat malalaking mundo upang makipag-usap sa pinakamalakas na puwersa doon para sa pakikipagtulungan.
Ang ikatlong hakbang ay ang pagbubukas ng mga bangko at pormal na pagsisimula ng operasyon. Isang daang malalaking mundo ang kailangang pamahalaan kaya nangangailangan ng maraming tauhan. Hindi sapat ang mga kasama ni Ming kaya nagpadala rin ng mga tao ang Legendary Academy at Three Emperors World na susunod sa kanyang pamumuno. Hindi nagtagal ay nagpadala ang Legendary Academy ng 70 trilyong Eternal Coins samantalang ang Three Emperors World naman ay nagpadala ng 60 trilyon at ito lamang ang unang bahagi ng puhunan. Ang natitirang 150 trilyon ay kailangang si Ming na mismo ang maglabas. Ngunit sa ngayon ay wala siyang ganoong kalaking pera dahil ang kabuuan ng kanyang yaman ay 100 trilyon lamang at kulang pa ng 50 trilyon. Mabuti na lamang at ang paglalabas ng puhunan ay unti-unti kaya may panahon pa siyang maghanda o maghintay ng ibang mamumuhunan. Habang ginagamit ni Ming ang pagkakataong ito upang palawakin ang teritoryo ng Undying Divine Tree ay may dumating na panauhin. Isang napakagandang babae ang dinala sa main hall ng Heavenly Dao Sect. Siya ay nakangiti at nagbigay galang kay Ming at ipinakilala niya ang sarili bilang si Guyuyu na sugo ng Wealth God. Nagulat si Ming nang marinig ang Wealth God dahil tama pala ang hula ni Tang Yuexian na makikialam nga ito. Hindi nagpahalata si Ming at mahina hong sinabi na isang karangalan ang pagdating ng sugo ng Wealth God. Tumugon si Guyuyu na sinabi ng Wealth God na si Ming ay isang pambihirang henyo na walang hangganan ang magiging tagumpay at nang malaman nito ang plano ni Ming na magtayo ng bangko ay ipinadala siya upang makipag-usap at nais nitong pumasok bilang shareholder. Sinabi ni Ming na isang karangalan ang tiwalang yun ngunit mayroon na silang mga shareholder na Legendary Academy at Three Emperors World. Ngumiti si Guyuyu at sinabing alam niyang hawak ni Ming ang 50% ng bahagi at tinanong kung maaari ba itong ibahagi sa kanila. Umiling si Ming at nagsabing kaya niyang kunin ang 50% yun ng mag-isa kaya hindi na kailangan ng iba pang mamumuhunan. Hindi pa rin sumuko si Guyuyu at sinabing alam nilang ang unang puhunan ay aabot sa 300 trilyong Eternal Coins at kung papayag si Ming ay maaari silang magbigay ng karagdagang puhunan bilang kompensasyon sa kanyang pagbibigay ng bahagi. Napaisip si Ming dahil iyon mismo ang hinihintay niya. Alam niyang napakalaki ng 50% bahagi at kung kukunin niya ito ng mag-isa ay baka mahirapan siya. Ngunit bilang huling dumating ay hindi dapat makakuha ng parehong traito ang Wealth God kumpara sa Legendary Academy at Three Emperors World kaya kailangan itong magbayad ng mas malaki. Kalmado siyang nagtanong kung magkano ang kompensasyong inaalok nila. Nakita ni Guyuyu na may pag-asa ang usapan at sinabing bago siya umalis ay sinabi ng Wealth God na napakalaking negosyo ito kaya hindi sila dapat pumasok ng walang bayad kaya nais nilang bumili ng 20% bahagi sa dobleng presyo. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ming at sinabing dapat malaman ng sugo na ang bangko ay kikita na sa loob ng 10 taon at pagkatapos nito ay lalampas sa 100 trilyong Eternal Coins ang taunang kita. Sa totoo lang ang Legendary Academy at Three Emperors World ay mga orihinal na shareholder samantalang ang Wealth God ay isang tagalabas. Kumunat ang noo ni Guyuyu at tinanong kung ano ang ibig sabihin ni Ming. Mahina hong sinabi ni Ming na nais lamang niyang linawin na dapat munang maunawaan ng Wealth God ang tunay na halaga ng bangko bago ito pumasok. Nagtanong si Guyuyu kung magkano ba talaga sa tingin ni Ming ang halaga ng bangko. Ipinaliwanag ni Ming na dapat tingnan ang halaga ng bangko sa dalawang paraan. Una ay ang kakayahan nitong kumita ngayon at ikalawa ay ang kakayahan nitong lumawak at kumita sa hinaharap. Sa ngayon ay hindi na problema ang kakayahang kumita dahil gaya ng sinabi niya ay mababawi ang puhunan sa loob ng 10 taon at pagkatapos ay kikita na ito ng mahigit 100 trilyong Eternal Coins bawat taon. Sa hinaharap lalo pang lalawak ang bangko sa mas maraming malalaking mundo kaya lalo pang tataas ang kita. Tinanong muli ni Guyuyu kung magkano nga ba ang halaga nito. Ngumiti si Ming at sinabing sa kanyang konserbatibong pagtataya ay ang halaga ng bangko ay katumbas ng kakayahan nitong kumita sa susunod na 30 hanggang 50 taon. Gagamitin niya ang 30 taon bilang batayan, sa unang 10 taon ay mahigit 150 trilyon ang kita sa ikalawang 10 taon ay hindi bababa sa 350 trilyon at sa ikatlong 10 taon ay hindi bababa sa 1,000 trilyong Eternal Coins. Kaya sa tingin niya ang halaga ng bangko ay hindi bababa sa 1,500 trilyong Eternal Coins. Napasimangot si Guyuyu at sinabing hindi pa nga naitatayo ang bangko ay masyadong malaki na ang pagtataya ni Ming.
Mahinahong tumugon si Ming na sa negosyo ay kailangan parehong sang-ayon ang dalawang panig at kung sa tingin ng sugo ay hindi sulit ang halaga ay maaari naman silang huwag magtuloy. Nabanggit din niya na may interes na ring sumali ang Confucian Continent, Immortal Continent, Buddhist Continent, at War Civilization. Medyo nainis si Gu Yuyu dahil sa kalkulasyon ni Ming ay ang 20% bahagi ay mangangailangan ng 300 trilyong Eternal Coins na 4 na beses na mas mataas kaysa sa orihinal na pagtataya at lumampas na ito sa pinakamataas na halagang pinahintulot ng Wealth God at hindi niya kayang tanggapin yun ngunit kailangan niyang makuha ang negosyo. Bigla siyang kumalma at tinanong si Ming kung kilala ba nito ang Wealth God. Nagpakita si Ming ng paghanga at sinabing kilala niya ito bilang isang dakilang tao sa ika-8 pwesto ng Human Dao List at lubos niya itong iginagalang. Sinabi ni Gu Yuyu na dahil kilala niya ang katayuan at reputasyon ng Wealth God ay dapat niyang maunawaan ang mga pakinabang ng pakikipagtulungan dito. Marami silang tauhang may kasanayan sa pamamahala at malawak na network sa negosyo na makakatulong upang mas mabilis na lumago ang bangko. Kung wala ang mga ito ay maaaring hindi magtagumpay ang bangko. Ang huling bahaging iyon ay may bahid ng pagbabanta. Hindi nagpadaig si Ming at mahinahong sinabi na sa 100 malalaking mundo na ito ay may tiwala siyang kaya niyang maging pinakamalaki. Napabuntong hininga si Gu Yuyu at sinabing tila wala na bang pag-asa ang kanilang pagtutulungan. Sinabi ni Ming na kung kayang tanggapin ng sugo ang presyo ay maaari pa rin silang magtulungan. Ginamit niya ang 30 taong kita sa halip na 50 taon bilang batayan na isang malaking pabor na sa Wealth God. Kung sa tingin ng sugo ay hindi sulit ay pasensya na at kailangan na niyang magpaalam. Hindi maaaring basta na lamang sumuko si Gu Yuyu kaya nag-isip siya at sinabing maaari naman nilang tanggapin ang presyo ngunit narinig nilang may negosyo rin ng pil si Ming na kumikita ng malaki taon-taon. Naisip ni Ming na talagang sinuri nila ng mabuti ang kanyang negosyo dahil pati ang paggawaan ng pills ay alam nila. Tahimik siyang nagtanong kung ano ang kinalaman nito. Sinabi ni Gu Yuyu na kung papayag si Ming na ibenta sa kanila ang pills sa mas mababang presyo ay maaari nilang tanggapin ang dating presyo. Pumikit si Ming at naisip na ang paggawaan ng pills ay patuloy pa ring lumalaki at sa hinaharap ay aabot sa mahigit 20 trilyon ang taunang kita kaya hindi ito maliit na negosyo kumpara sa bangko. Ngunit hindi naman sila papasok bilang shareholder kundi nais lamang bumili ng pills sa mas mababang presyo na maaari niyang tanggapin. Sinabi niya na maaari naman ngunit ang kanilang mga pills ay pinakamataas ang kalidad at limitado ang produksyon kaya hindi ito mura. Ipinaliwanag ni Gu Yuyu na simple lamang ang kanilang hiling na bilhin ang pills sa kalahating presyo ng merkado at tinanong kung papayag si Ming. Kumunat ang noo ni Ming at sinabing kalahati ng presyo ay baka magdulot ng pagkalugi lalo na kung ibebenta nila ito ng mababa upang sirain ang merkado. Tumawa si Gu Yuyu at sinabing hindi nila yun gagawin at sa mga malalaking mundo kung saan may negosyo si Ming ay hindi sila makikialam. Hindi pa rin panatag si Ming at sinabing may isa pa siyang kondisyon. Nagtanong si Gu Yuyu kung ano yon. Sinabi ni Ming na kapag ang kanilang mga pills ay ibenta sa teritoryo ng Wealth God ay dapat magkaroon ng pare-parehong presyo ang dalawang panig upang maiwasan ang masamang kompetisyon. Sumang-ayon agad si Gu Yuyu at sinabing malugod nilang tatanggapin ang ganitong kasunduan dahil marami namang malalaking mundo ang sangkatauhan kaya hindi problema kung may kahati sila. Tumango si Ming at sinabing mabuti at yun na ang napagkasunduan. Sa totoo lang kahit ibenta niya ang pills sa kalahating presyo ay kikita pa rin siya. Kapag tumaas ang demand mula sa Wealth God ay mas malaki pa ang kikitain niya sa bultuhang bentahan kaysa sa kanyang sariling pagtitinda. Sa ganitong paraan ay nakipagkasundo si Ming kay Gu Yuyu na maglalabas ang Wealth God ng 300 trilyong Eternal Coins upang bilhin ang 20% bahagi ng bangko. Bilang kapalit ay kailangang ibenta ni Ming ang kanyang mga pills sa kalahating presyo ng merkado sa Wealth God. Ito ay isang kasunduang parehong panig ang nakikinabang dahil nakakuha si Ming ng malaking puhunan at napalawak pa niya ang negosyo ng pills samantalang kikita rin ang Wealth God. Hawak ni Ming ang pinakamalaking mundo ng medisina kaya ang kanyang mga pills ang pinakamababa ang gastos at pinakamahusay ang epekto kaya tiyak na may merkado ito. Ang puhunan naman sa bangko ay kikita rin at sa loob lamang ng 20 hanggang 30 taon ay mababawi na nila ito at pagkatapos ay puro kita na lamang. Matapos ang kasunduan ay nanatili si Gu Yuyu upang tumulong kay Ming sa mga susunod na gawain. Sunod-sunod ding dumating ang mga tauhan niya upang tumulong. Natural na pumasok na kay Ming ang 300 trilyong Eternal Coins.
Sa ganoon ay nabawas ang kanyang ilalabas na 70 trilyon at may natira pa siyang 210 trilyon na sobra. Sinimulan ni Ming ang unang hakbang ng plano na pagpapalaganap ng Undying Divine Tree sa iba pang malalaking mundo. Dahil sa pagsali ng Wealth God ay naging napakadali ng proseso dahil sa reputasyon nito. May ilang puwersang sumubok humadlang ngunit nang malamang may kinalaman nito sa Wealth God ay agad silang tumigil. Ang pagpapalaganap ng Undying Divine Tree sa iba't ibang malalaking mundo ay may dalawang layunin: una upang palawakin ang teritoryo ng puno at dagdagan ang mga mananampalataya, at ikalawa upang gamitin ang lakas nito sa pagprotekta sa mga bangko. Higit sa lahat, ang Undying Divine Tree mismo ay isang mabilis at mahusay na teleportation formation na kayang magpadala ng mga kalakal at tao. Ngunit ang pagpapalawak ng Undying Divine Tree ay may gastos din dahil sa bawat malaking mundo na pag-uugatan nito ay kailangan nitong labanan ng puwersa ng espasyo at mag-ukit ng malalaking formation sa kawalan. Sa bawat pag-ugat nito sa isang malaking mundo ay parang nagkakaroon nito ng panibagong clone na nangangailangan ng enerhiya. Sinabi ni Xiao si kay Ming na sa bawat malaking mundo na pag-uugatan ay kumokonsumo ito ng 1 hanggang 2 trilyong eternal coins. Sa huli nang lumitaw na ang Undying Divine Tree sa lahat ng 100 malalaking mundo ay nakagastos na si Ming ng 160 trilyong eternal coins para dito.